Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-23 sa buwan ng Marso taong 2024. Ako po si John Ed Miligrito mula sa Brooks Point Christian High School. Ako naman po si Freya May Gonzalez, maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Ito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Sacred Heart of Jesus High School at Brooks Point Christian High School Interns News Team. Balitang Bayan, Municipal Farm Family Day 2024, makahulugang ipinagdiwang. Turnover ng LGU project isinagawa sa iba't ibang barangay. LGU project turnover ceremony of multipurpose building to Barangay Malis. LGU project turnover ceremony of municipal building for Barangay Mambalot. Turnover ceremony ng Kalang Banwa o Bahay Tuluyan ng mga kapatid na katutubo. Groundbreaking ceremonies update. Groundbreaking of LGU Multipurpose Building Project for Barangay Pangubilyan. Groundbreaking ceremony of LGU Multipurpose Building Project of Barangay Poblacion District 1. Founding Anniversaries Update. Paratungon East Elementary School 12th Founding Anniversary. Celebration of 34th Founding Anniversaries Barangay Barong-Barong. Barangay Calasagen 49th Founding Anniversary. Balitang Panlalawigan. Ceremonial signing of Memorandum of Agreement para sa Inter-LGU Corporation Province-Wide Health System. Isinagawa na. Red Shop ng Structure List of APAS for the STI Planning sa Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang mga makabagong estratehiya upang lalong mas maging epektibo ang serbisyo sa paggamit ng bagong teknolohiya, mas mabilis ang transaksyon sa gobyerno. TESDA Training Agriculture Crops Production NC2 Graduation Ceremony, tagumpay na idinaos. Implementasyon ng Sustainable Livelihood Program sa pagitan ng DSWD Mimaropa Region at LGU Brooks Point na pirmahan na ng MOA. Balitang Panlayon, courtesy visit ng PDRMO patungkol sa MOA Co-Management ng Regional Evacuation Center and LGU Brooks Point, ipinagpasalamat ni Punong Bayan si Sergio R. Benedito Jr. Committee of Whole Meeting ng Sangguniang Bayan magsasagawa ng inspeksyon at masusing investigasyon upang mabigyan ng konkretong solusyon ang mga naitalang usapin. Mayor Benedito, pinulong ang Plaza Toda Transport Group, pati na si LTO Chief Pao Tagana. Balitang Simbahan, dedication of the church building for the religious activity in Sitio Lada, Barangay Pangubilyan, ginanap na. Magbabalik ang Secredian and Christianized Intern News Team para sa mga detalyeng balita ng bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa unang balita, Municipal Farm Family Day 2024, makahulugang ipanagdiwang. Para sa detalye, narito si Christian Knights Haro. Balitang Bayan. Sa pagkakaroon ng masaganang agrikultura sa bayan ng Brooks Point, ipinagdiwang ang Municipal Farm Family Day 2024 nitong araw ng Huwebes, ika-14 ng Marso, taong 2024, na ginanap sa Octagon Covered Plaza na may temang pamilyang mangingisda at magsasaka, kaagapay sa pag-angat ng ekonomiya. Nagsimula ang programa sa pagkakaroon ng maikling parada na pinangunahan ng Brooks Point Central School Drum and Lyre Corps at nagkatipon ang lahat ng mga kalahok sa maghapong programa sa Octagon Plaza, kung saan ang programa ay inisyatiba
epektibo ng Office of Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayang Members Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Victor Culili, Konsehal Nathan Lacanilaw, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Farmers Association Federation President Joel Laogna, RIC Federation President Maria Teresa Kakasyan, 4-H Federation President Shirley Lanera at iba pang mga asosasyon ng mga magsasaka at ang mga ngisda sa bayan. Nagkaroon rin ng iba't ibang patimpalak na may papremyong handog sa mga kalahok sa Zumba Competition, folk dance, quiz bee, identification of insects and diseases, vocal solo singing contest, cooking contest, short film contest at raffle draw. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., masaya siya na nagkaroon ng pagtitipon upang ipagdiwang ang kasaganaan ng agrikultura sa bayan ng naghahatid ng iba't ibang mga produktong kasama ang bawat pamilyang nagbubuwis ng pagod sa araw-araw upang hindi mawalan ng pagkain sa hapag. Dagdag pa ni Mayor Benedito na asahan ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa larangan ng agrikultura at ganitong mga gawain lalo na para sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya. Dito sa ating minamahal na bayan ng Brooks Point, ipinahayag rin ni Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na buo ang suporta ng Sangguniang Bayan sa mga programa agrikultura dahil malaking mano ang ambag nito sa kunlaran ng bayan. Harold Von Yuri Cuarte, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Harold. Samantala, turnover ng mga LGU projects isinagawa sa iba't ibang barangay. Turnover ceremony ng multipurpose building ginanap sa Barangay Malis at Barangay Mambalot. Sa ulat ni Secretarians Intern News Reporter Jessa Agapito. Balitang Bayan. Isa na namang itinuturing na tagumpay ng pamahalang lokal ang masayang pagdaos ng turnover ceremony ng LGU Multipurpose Building Project para sa Barangay Malis, Brooks Point, Palawan, ng pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Nathan Lacanilaw, IPMR Nerelia Pacaldo, noong ika-14 ng Marso 2024. Masayang tinanggap ang bagong gusali ni ng Kapitan Singhe S. Onsing, kasama ang buong konseho at mga opisyalis ng Barangay Malis na lubos na pasasalamat dahil magagamit na nila nito at tiyak na mas lalong mapabilis ang transaksyon at magiging maaliwalas ang pagtanggap ng mga bisita at mga resident ng mga barangay. Kaugnay ng balitang yan, masaya namang ibinigay ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ang pamamahala sa bagong multipurpose building sa idinaos na turnover ceremony ng proyektong ng pamahalang lokal para sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, noong ika-14 ng Marso 2024. Kasama ang mga miyembro ng mga sangguniang bayan, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Jonathan Largada, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Ferraris Bong at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Hinikayat ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na pamahalaan at pangalagaang mabuti ang bagong multipurpose building para sa mas epektibong serbisyo at mga opisyales ng Barangay Mambalot sa pangunguna ni Kapitan Rodora Racimo. Nagpapasalamat naman si Kapitan Racimo dahil tulong ito sa kanila upang mapabilis ang pag-asikaso ng mga transaksyon ng barangay at upang magkaroon na rin ng opisina ang mga senior citizen sa Barangay Mambalot. Natutuwa naman si Mayor Benedito sa maayos at mabilis na tatapos ng proyekto. Hinimok din ng punong bayan ang mga opisyales ng barangay na ingatan at pagyamanin ang mga proyektong ibinigay ng pamahalaang lokal sa barangay. Pahalagahan at alagaan ang mga nasabing gusali upang mas marami pang ang makinabang. Jessamine Agapito, Secretarians Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jessa. Sa pagpapatuloy ng ating balita, turnover ceremony pa rin ng Kalang Banwa o bahay tuluyan ng mga kapatid ng katutubo. Narito ang ulat ni Christian Knight, Harold Von Yuri Cuarte, Intern News Reporter. Balitang Bayan. Kaugnay naman ng balitang yan, matagumpay na na-turnover ang multipurpose building na nakadisenyo bilang Kalang Banwa para sa katutubong Palawan sa Barangay Mainit na ginanap ng ika-14 ng Marso taong kasalukuyan. Ito ay pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na dinaluhan din ni na Sangguniang Bayan members Sara Crespo Abon at IPMR Nerelia Pacaldo. Masaya namang tinanggap ni na IPMR Barangay Mainit Aprilito, Mastala at Barangay Infrastructure Committee Chairman Henry Asande
ang bagong proyekto ng pamahalaang lokal ng Brooks Point, labis ang kanilang pasasalamat dahil malaking tulong ito sa tuwing may mga gaganapin na pagpupulong at iba pang okasyon tulad ng kasal at iba pang ritual o pagdidiriwang ng festivities ng mga katutubo at ng mga namamayan ng nasabing barangay. Ayon po kay Mayor Benedito, ang pamahalaan ng Brooks Point ay formal na itini-turn over itong Kailang Banwa sa inyo na nawa po ay pakiingatan kapag may nasira ay pagtulungang ayusin kaagad. Nagpaabot din ng mensahe si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Anya, ako ay natutuwa dahil unti-unting umuunlad ang barangay mainit. Patunay dito ang dagdag na infrastruktura ng Kailang Banwa na kailangan ng mamamayan ng barangay na ito. Ito din ay magsisilbing multipurpose na magagamit ng kahit sino. Sa pamamagitan nito ay mapapanatili ang kultura at tradisyon ng mga katutubong Palawan. Harold Von Yuri Cuarte, BPCH Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Yuri. Samantala, sa ating groundbreaking ceremonies updates. Groundbreaking ng LGU Multipurpose Building Project para sa Barangay Pangubilyan at Barangay Poblacion District 1. Balitang hatid sa atin ni Christianites News Reporter Russell Quintanilla. Balitang Bayan. Muling nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang pamahalang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano para sa proyektong multipurpose building ng Barangay Poblacion District 1 noong ika-14 ng Marso taong kasalukuyan. Ang proyektong ito ay kasama sa priority project ng Administrasyong Benedito mula sa 20% Development Fund na inilaan para sa barangay. Dumalo sa nasabing groundbreaking ceremony sina Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Victorio Colili, Konsehal Richard Balen, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Arturo Ferrares, men and women in uniform at iba pa. Nagpasalamat si Punong Barangay at Liga ng mga Barangay President Georgeline Joy O. Quechon. Kasama ang konseho ng Barangay Poblacion District 1 sa bagong proyektong ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan na tiyak umano malaking tulong sa mga transaksyon ng barangay. Samantala, matapos ang groundbreaking ceremony sa Barangay Poblacion District 1, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony sa proyektong multipurpose project ng pamahalaang lokal para sa Barangay Pangubilyan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano. Kasama sina Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan noong Huwebes na ika-14 ng Marso 2020. Lubos ang pasasalamat ni Kapitan Violeta de la Cruz kasama ang buong konseho at SK Chairman Narciso Resideño Jr. Sa pamahalaang lokal dahil nabigyan ng bagong proyekto ang Barangay Pangubilyan. Ayon kay Mayor Benedito, ang proyektong ito ay nagmula sa 20% Development Fund ay isa lamang sa mga prioridad na proyekto at nais pa ng Punong Bayan na mas mapalawak pa at maabot ng mga proyekto hindi lamang sa kababayan at malalapit na barangay, ngunit mas lalong higit sa mga malalayang sityo upang mapaglingkuran ang mga kababayan. Dagdag naman ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon, nabuo ang kanyang suporta sa bagong proyekto ng Barangay Pangubilyan dahil mas maraming makikinabang sa mga barangay na mga barangay niya at makakabuti para sa kaayusan at progreso ng barangay. Russell Quintanilla, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Russell. At sa pagpapatuloy ng Balitang Bayan, narito ang ating founding anniversary update. Sa 12th founding anniversary ng Paratongon East Elementary School, balitang hatid sa atin ni si Crajan Prince Carl Gonzalez, Intern News Reporter. Balitang Bayan. Nakisaya sa pagdiriwang ng 12th founding anniversary sa Paratongon East Elementary School sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Arturo Ferrares, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, noong ika-14 ng Marso taong 2024 sa Sitio Paratongon, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Masayang binati ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano ang mga mag-aaral, mga guro at mga magulang na dumalo sa pagdiriwang ng paaralan na nagpakitang gilas sa kanilang inihandang programa, isa umanong maituturing na tagumpay ng paaralan sa pamamagitan ng pagpupunyagi at dedikasyon ng mga guro ang pagdiriwang na ito para maiangat ang antas ng edukasyon ng mga kabataan ng bayan. Prince Carl Gonzalez, si Crajan's Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Prince. Samantala,
34th founding anniversary ng Barangay Barong-Barong ipinagdiriwang rin. Balitang yatid ni Christianites News Reporter Russell Quintanilla para sa detalye. Balitang Bayan. Nakisaya si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagdiriwang ng ika-34th founding anniversary sa Barangay Barong-Barong noong ika-10 ng Marso taong 2024. Binuksan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng mga masayang parade kasunod ng mass dance competition na pinangunahan ni Kapitan Eugenio Caabay kasama ang buong konseho ng barangay na dinaluhan na Konsehal Richard Balin, mga magulang, guro at mga mag-aaral ng paaralan sa barangay. Mayroong inihandang Search for Miss Barong-Barong 2024, SK Night, Got Talent 2024, Miss Gay 2024, Zumba Dance Contest, Miss Millennial 2024, Grand Raffle Draw, Social Night at marami pang ibang tiyak na magpapasaya ng residente ng barangay. Sa pagbati ni Mayor Benedito, ipinahayag niya na masaya ang kanyang makitang pagkakaisa ng mga mamamayan ng Barangay Barong-Barong, lalo na sa pagdiriwang ng kapistahan dahil sa pagkakaisa niya ay isang susi upang mabilis na umunlad ang barangay maging ang bayan ng Brooks Point. Russell Quintanilla, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Russell. At sa ating karagdagang balita, kaugnay ng mga selebrasyon. 49th founding anniversary ng Barangay Calasagen. Masaya ring ipinagdiwang. Sa ulat ni Christianite Russell Quintanilla, News Intern Reporter. Balitang Bayan. Formal nang binuksan ng Invitation and Interpurok Basketball, Volleyball at Sepak Takraw League 2024 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 49th founding anniversary na inihanda ng mga opisyales ng Barangay Calasagen na pinangunahan ni Kapitan Jordan Piraza, SK Chairman Admi Kulas at iba pang opisyalis ng barangay noong Marso 16 taong 2024. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Richard Balien, Konsehal Nathan Lacanilaw at dating Kapitan Singapore Juratil. Mga residente at mga manlalarong nakiisa sa parada na pinangunahan ng Calasagen Elementary School Drum and Lyre Corps. Mayroong 12 koponan ang makikipaglaro sa isa't isa na tiyak namang maghahatid ng masaya at naging magkulay ang pagbubukas ng mga palaro sa barangay dahil maghahatid ng kasiyahan sa barangay. Nagpasalamat si Kapitan Jordan Piraza sa pagdalo ni Mayor Benedito sa programa, pati na rin ang lahat ng mga lumahok at nakiisa sa pagdiriwang. Binati naman ni Mayor Jun Benedito ang lahat ng mga opisyales at residente ng Barangay Calasagen at inikayat na mag-enjoy sa mga palaro dahil dito sa Brooks Point ay talagang makikitang buhay na buhay sports sa bayan. Kaya naman laging pangalagaan ang sportsmanship upang ito ay maging daan sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa isa't isa at iwasan ang samaang loob. Kaping madagdagan ang mga kaibigan dahil sa palaro ay hindi kaaway. Ayon naman kina Konsehal Tad Balin at Konsehal Lacanilaw, pinahahayag nila na ang buong pusong suporta at sangguniang bayan at pakikiisa sa selebrasyon ng barangay at hinimok nila na patuloy na galangin ang bawat isa upang magkaroon ng masaya at matagumpay na palaro. Russell Quintanilla, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Russell. Samantala, para naman sa Balitang Panlalawigan, ceremonial signing ng Memorandum of Agreement para sa Inter-LGU Corporation Province-Wide Health System. Sinagawa na. Detaling hatid sa atin ni Christianite Harold Record. Balitang Bayan. Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ang pamahalaang lokal ng Brooks Point sa isinagawang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement ng lahat ng mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan bilang pagpapahayag ng kooperasyon sa Province-Wide Health System araw ng Biyernes na ginanap sa Puerto Princesa City. Kasamang dumalo sa makasaysayang kasunduan sa pagtutulungan sa larangan ng pangkalusugan sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Sangguniang Bayang Committee on Health Chairman Honorable Richard Balyan at mga kawani ng Municipal Health Office sa pangunguna ni Dr. Lovelyn Sutasa. Layunin ng ceremonial signing ng Memorandum of Agreement na patatagin ang programang pangkalusugan ng probinsya sa pamagitan ng Province-Wide Health System na kung saan ay binibigyang kapangyarihang pagtibayin ang kaugnayan ng pamahalaang panlalawigan at mga pamahalaang lokal sa paghatid ng mahalagang serbisyong medikal at pangkalusugan kabilang ang pagtatayo ng strukturang medikal, pagbili ng mga gamot na ipamamahagi sa mga mamamayan. Pangunguna sa pagtataas ng kalidad na paglilingkod sa larangan ng healthcare, epidemiology, surveillance, disaster risk reduction management at pagsasagawa ng mga promotion at campaigns ukol sa kalusugan ng mga residente ng Palawan
lalo sa bayan ng Brooks Point. Harold Von Yuri Cuarte, BPCH's intern news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Harold. Samantala, ride shop ng structure list of APAS for the STI planning sa Brooks Point, Palawan, tinalakay ang makabagong estratehiya upang lalong maging mas epektibo ang serbisyo sa paggamit ng bagong teknolohiya ng mas mabilis na transaksyon sa gobyerno. Sa ulat ni Christianites, Russell Quintanilla. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang Ride Shop of Structured List of PPAs for the Science and Technology Innovation Planning ng Department of Science and Technology o DOST para sa mga kawani ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Lalawigan ng Palawan sa pangunguna ng DOST Palawan Provincial Director, Engineer Pacifico T. Sariego III, Provincial Science and Technology Office Staff Nina B. Rubio, West Coast Coordinator, Engineer Bernie E. Balo, CAST iStart Coordinator Noel B. Sumudio na ginanap sa Municipal Convention Center, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan noong March 13, 2024. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Planning and Development Coordinator ENP Joey Piramide, SK Federation President Jason Ray Tespeñe, mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal kasama ang President ng Chamber of Commerce, Engineer Nomi Lagan, at iba pang mga pribadong sektor. Tinalakay ang mga makabagong estrahiya upang lalong maging mahusay at epektibo ang serbisyo ng mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga kalahok sa paggamit ng bagong teknolohiya para mas mabilis na transaksyon sa gobyerno. Ipinaliwanag rin ng kahalagahan ng programa ng Science and Technology Innovation o STI, lalo na ang iStart na kung saan ay isa umanong platform ng DOST sa pagbigay ng impormasyon. Nagpasalamat naman si Mayor Benedito dahil naisa katuparan ang programa ng DOST sa bayan ng Brooks Point. Ayon sa Punong Bayan, buo ang kanyang suporta dito dahil sa kailangan natin ng makabagong kaalaman para makasabay sa digital era upang mas maayos, mabilis at epektibo ang paglingkod sa bayan. Russell Quintanilla, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Russell, at sa pagpapatuloy ng ating balita. TESDA Training on Agricultural Crops Production NC2 Graduation Ceremony. Tagumpay na idinaos. Hatid sa atin ni Secredians Intern News Reporter Adrian Bukinggito. Balitang Bayan. Masayang nagsipagtapos ang 25 na individual na sumilalim sa TESDA Training Agricultural Crops Production in situ sa ilalim ng SPS program alay sa kabataan ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Dennis Socrates na kinatawan ni Provincial Agriculturist Dr. Romeo Cabongcal noong March 14, 2024 na ginanap sa Barangay Covered Court ng Poblacion District 1 sa bayan ng Brooks Point. Tumanggap ang mga nagsipagtapos ng training ng mga kagamitan sa pagsasaka na nagkakahalagang 5,000 piso ang bawat isang set at cash allowance para sa 42 days na pag-aaral na ipinamahagi ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano, TESDA Provincial Director Gerardo A. Mercado at Patio Agricultural Farm Administrator Dr. Patricia Gloria I. Ortega na siyang training provider kasama dumalo sa pagtatapos sina Konsehal Nathan Lacanilaw, Liga ng Barangay President Georgialine Joy Kiatchon, kinatawan ng Piso Brooks Point Liberty Clyde Bandi at Patio Agricultural Farm Trainer Karen Nohen. Samantala, pinaalalahanan naman ni Dr. Ortega ang mga nagsipagtapos na ipagpatuloy ang nasimulan dahil ito ay pasimula pa lamang sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ipinaabot rin ni Dr. Cabongcal ang pagbati ni Gobernador Socrates at ipinahayag ang lubos na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang makapagbibigay ng panghabang buhay na kapakinabangan sa mga mamamayan ng Palawan. Masaya namang binati ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano ang mga nagsipagtapos at pinasalamatan sa tamang landas na tinahak dahil kailangan ng bayan ang mga magsasaka dahil sila ang pangunahing instrumento sa pag-produce ng pagkain para sa mga mamamayan sa Brooks Point. Adrian P. Bukinggito, Secredians Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Adrian. Samantala, implementasyon ng Sustainable Livelihood Program sa pagitan ng DSWD Mimarupa Region at LGU Brooks Point, nagpirmahan na ng MOA. Hatid sa atin ni Secredians Prince Carl, News Reporter. Balitang Bayan.
Matapos may pasa ang Resolution number 2024-37 sa Sangguniang Bayan ni Konsehal Sara Jane Crispo Abon, formal nang nilagdaan noong araw ng Miyerkules, ika-13 ng Marso, taong 2024 ang Memorandum of Agreement para sa implementasyon ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development, Mimaropa Regional Director Leonardo C. Reynoso, CESO 3 na ikinatawan ni DSWD Project Development Officer 2 John Ray C. Bailon at Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa local development ng Brooks Point na ginanap sa Bueg Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang Sustainable Program ay naglalayon maibigay ang pangunahing serbisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan upang maibaba ang antas ng kahirapan sa pamamagitan ng implementasyon ng SLP sa bayan ng Brooks Point. Nagpapasalamat si Mayor Benedito na tuloy-tuloy ang pagsuporta ng DSWD Regional Office sa bayan, kaya naman tinitiyak ng punong bayan na buo ang pakikipagtulungan ng pamamahalaang lokal, ilalim ang kaniyang administrasyon upang patuloy na mapalawak ang mga programa at marami pang mga mamamayan ang magbenepisyo sa programa ng pamahalaan. Prince Carl Gonzalez, Secredians Intern, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Prince. Susunod na ang Balitang Panrehiyon. Courtesy visit ng PDRMO patungkol sa MOA Co-Management ng Regional Evacuation Center and LGU Brooks Point. Ipinagpasalamat ni Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. Narito si Secredians Intern News Reporter Jessa Agapito para sa detalye. Balitang Bayan. Bumisita noong ika-13 ng Marso taong kasalukuyan sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jeremias Alili upang talakayin ang Memorandum of Agreement patungkol sa pamamahala at maintenance ng Regional Evacuation Center sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Inilatag ni na PDRMO Alili, OIC Chief Research and Planning Division Oliver Batul at Research Section Head Michelle Mahinay ang nilalaman ng MOA upang maging mas maayos at formal ang pag-endorso ng pamamahala ng nasabing Regional Evacuation Center. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa mga proyekto ng pamahalaan para sa bayan ng Brooks Point. Nais ni Mayor Benedito na ma-review ang MOA at ma-endorso sa Sangguniang Bayan upang masusing pag-aralan at siyasatin para sa pag-aproban sa kasunduan. Inaasahang magkaroon muli ng pinal na pag-uusap sa darating na mga araw sa pagitan ng Regional Disaster Risk Reduction Management Office at LGU Brooks Point ukol sa nasabing Memorandum of Agreement. Jessa May Agapito, Secredians Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jessa. At dumako naman po tayo sa ating Sangguniang Bayan update. Committee of the Whole meeting ng Sangguniang Bayan magsasagawa ng inspeksyon at masusing investigasyon upang mabigyan ng konkretong solusyon ang mga nailatag na usapin. Sa ulat ni Christianites Intern News Reporter Wilty Anding. Bayan. Pinangunahan ni Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano ang Sangguniang Bayan Committee of Whole meeting noong araw ng Biyernes, March 15, 2024, na ginanap sa AgriWorld, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa nasabing pagpulong sina Sangguniang Bayan members Victoriano Culili, Jonathan Legrada, Ezekiel Rodriguez, Arturo Ferrares, Liga ng mga Barangay President Joy Quechon, Sangguniang Kabataan Federation President Jason Sispeña. Gayon din ang kinatawan ng mga tanggapan ng DNR Ratib M. Melusin, FT DNR Senro Brooks Point, Menro Forest Ranger PIC Bantay Graba, Joser Belen, PMRB Program Director Ruel Magarce, Department of Public Works and Highways Teo D. V. Fernandez, at mga Barangay Council ng Barangay Tubtob na pinangungunahan ni Kapitan Julito L. Bodesa. Unang tinalakay sa pagpupulong ang usapin ng rehabilitation at desiltation ng mga ilog sa bayan ng Brooks Point sa pamamagitan ng pagsasaayos at pag-aalis ng mga graba at mga bahay na makakapagbara sa maayos na daloy ng tubig na pinangangambahang magdulot ng pagbaha kung sakaling dumating ang panahon ng tag-ulan. Tinalakay rin ang inihaing usapin ng Barangay Council ng Tubtob na inilapit sa Sangguniang Bayan
sa kanilang regular session patungkol sa proseso sa pagsasaayos ng tulay sa barangay at ukol sa ilang mga punong pinutol ng kontraktor ng pribadong kumpanya. Matapos ang talakayan at pagsagot sa mga katanungan na pagdesisyonan ng Sangguniang Bayan na ang lahat ng miyembro ng committee ay naatasan magsagawa ng inspeksyon at masusing investigasyon upang mabigyan ng konkretong solusyon ang mga nailatag na usapin. Wealthy Esther Anding, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Welty. Sa atin naman pong Balitang Toda. Mayor Benedito, pinulong ang Plaza Toda Transport Group, pati na si LTO Chief Pao Tagana, sa ulat ni Christianites Intern News Reporter, Kisha Barinuevo. Balitang Bayan! Matapos dumalog ng Plaza Toda Transport Group kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Biyernes, Marso 8, 2024 sa tanggapan ng Punong Bayan sa Gobernador Abweg Building Government Center, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Muling ipinulong ni Mayor Benedito ang nasasabing transport group sa pangunguna ni TODA President Alejandro Bulan, kasama si Land Transportation Officer Chief Jeffrey F. Pahutagana. Inilapit ng Plaza Toda Transport Group ang dumaraming mga tricycle na hindi rehistrado, walang prangkisa at mga driver na wala umanong lisensya sa pagmamaneho, na itinuturong dahilan ng mga tricycle drivers kung bakit malimit na umano ang kanilang mga nakukuhang pasahero at matumal ang pasahero. Humiling din ang Plaza Toda Transport Group na magkaroon sila ng terminal kung saan makakapila ang mga tricycle sa parating na Pistay ang Kanyugan. Para sa agarang solusyon, minabuti ni Mayor Benedito na muling magpulong ang mga miyembro ng Plaza Toda pang ipaabot at maipaliwanag kay LTO Jeffrey Pahutaganan ang kanilang hinanaing at matugunan ng tama. Ayon kay Mayor Benedito, hanapan ng maayos na lugar ang Plaza Toda na magiging pansamantalang terminal sa darating na Pistay ang Kanyugan upang maiwasan ang buhol-buhol na trapiko sa kalsada at base kay LTO Chief Pahutagana at mga sasakyan walang rehistro. Kaya naman hinihikayat ng mga drivers na kumuha ng lisensya, iparehistro at kuna ng prangkisa ang kanilang mga sasakyan upang maiwasan ang aberya at multa. Jemima Kisha Barinuevo, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kisha. Samantala, sa Balitang Simbahan, dedication of church building para sa religion activity sa Sitio Lada, Barangay Pangubilyan, ginanap. Hatid sa atin ni Christianites Intern News Reporter, Kisha Barinuevo. Balitang Bayan! Nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagdaos ng dedication of church building for religious activities sa Sitio Lada, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Nitong ika-16 ng Marso 2024. Pinangunahan ang panalangin ng pagtatalaga ng gusali ni na Pastor Alexander Salasain at Pastor Ronaldo Cancino, kasama si Ginoong Craig Sutherland, kung saan ipinanalangin ang pagpapala, proteksyon at pasasalamat ng probisyon ng Panginoon sa magagamit na gusali para sa mga aktibidad ng mga kapatiran ng kalinga ni Jesus. Ang nasabing bahay-sambahan ay tinalaga sa Panginoon hindi lang para sa mga aktibidad, kundi pati rin sa mga bata upang patuloy na magagamit ito sa pagtuturo, pagbibigay ng kalaman patungkol sa mga espiritual na bagay sa ikalalago ng mga bata at mga matatanda. Patuloy din ang pasasalamat ni Mayor Benedito sa mga tagapanguna ng iglesia sa magandang asal ng mga bata hanggang sa kanilang paglaki. Jemima Kisha Barinuevo, BPCHS Intern News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kisha. Manatili nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si John Ed Miligrito. At ako naman po si Freyan May Gonzalez, ang Sacredians mula sa Sacred Heart of Jesus High School at Brooks Point Christian High School Intern News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Halina't makiisa at makisaya sa selebrasyon ng 16th Pistay ang Kanyugan na may temang tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay. Mga kaibigan, nandito tayo sa bayan ng Brooks Point upang tunghayang espesyal na kaganapan ng festival ng kanilang
DJ Lola, nandito ka rin? Kamusta ka na? Abay mo, okay naman. Bakit nandito nga pala? Ay, syempre, Wait, hindi lang ako. Uy, Teron, DJ Lola, dito rin Palawan Vibes? Nandito Yes, rin pala kayo? naman. Mukhang iisa lang ating destination dito sa Brooks Point. Minsan Yes, talaga. of course. Bakit hindi natin ibitahin ang ating mga kaibigan? Go! Okay, mga kaibigan, nandito tayo sa bayan ng Brooks Point upang tunghayan ng isang espesyal na kaganapan, ang Pista Ilang Kanyugan! Halina't makiisa at makisaya sa selebrasyon ng 16th Pistay ang Kanyugan na may temang tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay. Yo, what's up mga vibes for this video? So nandito tayo ngayon sa SM Puerto Princesa. Ayan. So naghihintay na lang tayo ng ating sundo na van papuntang Brooks Point, Palawan dahil makikisaya tayo sa Pesta I Kanyugan sa Brooks Point, Palawan. So samahan nyo ako mga ka-vibes kung ano bang meron doon. So samahan nyo ko. Yo, what's up mga vibes for this video? So first morning natin dito sa Brooks Point, Palawan. So ayan, makasama natin. Ano pangalan mo po? Siya po. So ayan ang munisipyo nila. Yo, what's up mga ka-vibes? So nandito tayo sa pagda ng Brooks Point, Palawan. Ayan. So may motorcade yung mga multa ng Brooks Point mga ka-vibes. So ayan yung mga multa natin. Ayan, nakasakay na sila sa kanilang mga sasakyan. Si DJ Lola. Shoutout sa ating mga kasamang taga MIO. Pangalan po? JM po, JM at si Shapo. Ayan, so mga kasama natin. Sila yung mga kasama natin all throughout for this festival mga ka-vibes. Ayun mga ka-vibes, so nandito tayo ngayon sa Octagon ng Brooks Point, Palawan. So opening ngayon ng Pista I Kanyugan dito sa Brooks Point, Palawan. So ayan ang kanilang Octagon na tinatawag dito sa kanilang lugar. So ito yung lumang munisipyo ng Brooks Point mga ka-vibes. Ayan kung makita nyo yan dyan, tinuturo ko banda, yan ang kanilang lumang munisipyo. So itong tinatawag nilang Octagon. Ayan. So dito magsimulang lahat, opening remarks ni ating buting mayor. Ayan, yung mga konsyal dito. Ayan mga ka-vibes. So abangan natin mga ka-vibes kung presentation na rin mga ka-vibes ng kanilang mga mutya ng Brooks Point, Palawan. So ayan. After ng presentation ng mga mutya mga ka-vibes, kasama natin si Kuya Ron in the island at si DJ Lola. So Palawan Vibes. Yo, what's up mga ka-vibes? Ron. Kuya Ron in the island. Ayan. Siyempre kasama natin yung ating magiging JM. Mariel. Ayan, so sila yung mga taga MIO. Mamaya na ako mga Ayan. So pupunta tayo ngayon doon sa Cocolinari. Culinary na favorite ni Lola. Ayan, Pagkain may mga talaga. pagkain doon. So titingnan natin kung ano bang magagawa nila sa mga nyog. So yun mga ka-vibe, nag-start tayong Cocolinari contest dito sa Brooks Point, Palawan. So nag-start yung mga ating mga contestant. Ayan. Ayan, syempre habang prepare ng ating... So yung mga niluto dito mga ka-vibe is may kasamang nyog or buko. Ayan. Carlos and Julius National High School. Sa Manila na National High School. Ayan. For our ASCII member, Sir Todd. Dito naman
sa kabilang dako mga guys, tingnan natin kung anong ginagawa nila. Ito ay high school din natin mga guys. Pasay first part of Jesus Natural High School. So is Coconut Olympics dito sa Brookspoint Palawan mga vibes. So yung mga vibes, nag-start na sila. So ayan na mga vibes. Nag-start na sila binabato nila itong mga bottled water na to. Sa mga empty bottles na to. Ayan. Kanina ang mga nyog. Ayan mga vibes. So yun na mga vibes. So nag-start sila ng natin ang bugbog ng mga nyog. Ayan. So yan, nakadalawa pa lang. Natlo. Mga vibes. So yun natin yung contestant. So sila ay nakaapat na pinaso. Ngayong araw din ang kanilang grand opening ng kanilang food expo. Dito sa Brookspoint, Palawan. Simula po yan ngayong araw, March 20, at magtatagal po hanggang March 20. At marami na pong aktibidad ang inihanda para sa inyo ang lokal na pamahalaan ng Brookspoint, Palawan. Buko, veggie, chicken roll ng Camariniana National High School. Hindi ako food expert pero pagkain kasi siya, so masarap siya. Ito na.
yung ating isa sa mga paborito ni DJ Lola. Kaya tayo mayroong culinary dito sa ating Bisayang Kanyugan. Kasi ang layunin po nito ay magkaroon tayo ng cuisine o mga pagkain na kuko-based dito sa bayan ng Brooks Point. At ito ay para sa akin masasabi namin dito sa bayan ng Brooks Point na authentic na dito lamang makikita sa bayan. So kaya po nagkaroon tayo ng contest para makapag-create ng mga authentic na pagkain na kuko-based dito sa bayan. Presentation or preparation po na ginawa natin para sa ating mga estudyante. Tama po? Okay, so first po, syempre, nagkaroon muna kami ng preliminary preparation which is nag-create kami ng own ingredients which is made in coconut. Coconut based po kasi ang lulutuin nilang dish sa dessert and main dish. Ano po yung kanilang ngayon? Ano lulutuin po? Sila po ay gagawa, ang main dish po nila ay nilupihang alimango. Wow! And the dessert is bukutay. Bukutay. After 2 hours ng pagluluto, eto na nga, naka-plating na yung kanilang mga recipe na may kasamang coconut. Makakatikim ba tayo? Let's see. Please. Fried fish with coconut gravy. Wala sa Maasin National High School. Isa sila sa mga kasali sa Coco Culinary Contest secondary category. Ayan. Oh nice, ito na ang kanila. Ito ay buko noodles with seafood. Hindi ako, sabi ko na hilig ko lang talaga kumain. Ay, unfair. Pwedeng pang dessert ang pang-ulam. Actually, kasi malamis-namis siya, no? May pa-comment tayo. Itong pangalawa ay puto buko pao. Ay, try yung dessert. Natin nalaman kung sino yung nanalo doon sa Coco Culinary dahil yung hapon natin doon makatikim lang. Ang sarap lahat. Galing. Sa mga highlights dito sa pista ay ang Kanyugan dito sa Brooks Point, Palawan. Siyempre, kung may Coco Culinary, meron namang Coco Olympics na bida ang nyog. Isa sa mga laro dito sa Coco Olympics ay ang Bunot Mamor. Yun yung kanilang title sa larong ito kung saan 18 mga barangay mula sa Brooks Point, Palawan ang kasali dito sa Coco Olympics. Dito sa pista ang Kanyugan sa Brooks Point, Palawan.
Halina't makiisa at makisaya sa selebrasyon ng 16th Pistay ang Kanyugan na may temang tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay. Good morning, Brooks Point! This is my first day here in Brooks Point at nandito tayo actually sa kanilang runabout. Yung may nakalagay ditong Brooks Point Coconut Capital. Ipakita ko lang, change camera ko lang siya. And this is here in Brooks Point. Yan, and by the way, this morning ay meron silang mga nagagandahang dilag. Hi ma'am! So ito ang mga mutya ng Brooks Point. Hello ma'am, kamusta? From what representative are you ma'am? RVL Driving School po. Yeah. Kayo, ma'am? RR Leoncio po. Wow, thank you so much. So, tingnan pa natin yung mga ibang mga kandidata dito. Hi, ma'am. Wow, beautiful. Barangay Uring-Uring. Ma'am, your name? My name is Jennifer Escobinar Zaga, Barangay Uring-Uring. Wow, ano about you, ma'am? My name is Sarah Once, 16, PTC, PMVIC. Thank you so much. Whoop. So ayan, tingnan pa natin yung mga iba pa. Ayan itong mga tourism officers. Hello ma'am, sir. And this one, Barangay Mambabalot. Hello ma'am. Ma'am, can I have your name please? Papangalan niyo ma'am? Preselan po. Yes, parang barangay. Mambalot. Mambalot. And you ma'am? Beverly Altibak, representing Oxy. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. And this one, guluhin muna natin mga magagandang dilag. Hi ma'am, can I have your name and represent your presentation? Hello everyone, my name is Christine Joy Moreno Cusin and I am LMJ Printing Computer Trading. Wow, and you ma'am? I am Narsaida Maulad. I represent Kylo Cellphone and Accessories. Wow, thank you so much. Ang gagandang dilag ng mga Brooks Point. And this one, hello ma'am. Hi po. Ay, nga pala po. And your name? So, magandang umaga po. Ako po si Danica Ismaron, 21, Bureau of Jail Management and Penology. Wow. Ma'am? Hi, good morning. I'm Kitaxel Mantilla, 16, Barangay Barong-Barong. Yes, thank you so much. Whoop, tingnan natin sa kabila pa, sa kabila. Shortcut na lang tayo. Hello, ma'am. Your name and what barangay? Mayetna Dimiano from Barangay Aribungos. Yes. Danali Catalonia, 18, You can do it. Danali Catalonia, 18, Agomil, Philippines, Pipi Bomi. Yes, thank you. Meron pa. Ayun pa. Hi, sir. And I think this is the last candidates. Sir, manggulo muna kami, sir, for last. Hi, ma'am. Can I have your name and your barangay, ma'am? Good morning, I am Lay Valeriano and I'm from Barangay Sarasa po. Yes, ma'am. I am Renalyn Viniegas Fabila from Barangay Salogon. Hello, mabuhay. I am Princess Mika Enrique Devotion from Barangay Samariñana. Thank you so much. Maraming salamat. Ayun nga guys, medyo ginulo natin ang mga magagandang dilag ng Brooks Point. So ayun po, ito yung ating unang araw dito sa Brooks Point. At marami pang mga kaganapan ditong mangyayari. Kaya naman, as my part here for the municipality of Brooks Point, maraming salamat po. LGU Brooks Point and the Municipal Information Office. So yun mga kaibigan, mga followers natin sa Brooks Point, yun po. So marami po talang mga other activities at doon po tayo sa Octagon Gym later po. Hello Kuya Ron! Welcome to beautiful Brooks Point! Enjoy po kayo sa Kanyugan Festival! Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan po ang mga nagagandahang karo ng 16th Pista Iyang
Kanyugan dito sa bayan ng Brooks Point. At nakausap natin ang ilan sa mga gumawa ng mga bawat kanya-kanyang barangay. At nakikita nyo po na napakaganda naman talaga. So ang bayan ng Brooks Point ay kilala bilang kapital ng niyog. Kaya naman taon-taon they are celebrating the Pista Iang Kanyugan. And sir, gusto ko lang pong malaman ang konsepto nitong Aribungos. Yun sir, yun po namin, Philippine Eagle po. Symbolic po ng isang katatagan po ng Pinoy, katapangan at saka sa patuloy pong paglipad sa pangarap. Ayun. Bali yung magsasaka na nagkakaniyugan ay talagang marami na pong naipalipad ng mga kanilang mga anak, nakagraduate na, naging professional na dahil po sa pagniniyog. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po sa pangarap. Yes, dahil ang bayan ng Brooks Point ay kilala bilang kapital ng niyog. Yes, ayun. opo. So good luck sa inyong entry at shoutout po sa inyong lahat. Yes, Barangay Aribungos! Ayun. Yun po yung niyog. Ay simbolo dahil ang unang kinabubuhay ng Barangay Ipilan, ng residente ng Barangay Ipilan ay pagkukupra. Kung kaya makikita nyo yung isa yan sa simbolo ng living, source of living. Okay. Pangalan natin ulit, ma'am? Barangay Kagawad Melfa, Tanayan ng Barangay Ipilan. Thank you so much, Kagawad. Thank you. So ito ang Barangay Kalasagin na napakaganda and inspired lahat mula sa product ng niyog. And number 10, ito ang... Ma'am, anong barangay ito, ma'am? Baka may pwedeng mag-explain na napakaganda po. Oh. Baka gusto niyo pong ipagmalaki kung paano nagawa. Lapit po ang isa sa inyo. Yan. Para ipagmalaki natin sa bayan ng Palawan na ang Brooks Point ay talaga namang pangmalakasan. So, paano po nagawa? Hawakan niyo pong camera, microphone. So, ma'am, ano po yung konsepto nitong design na to? Sir, paano po nabuyan yung itong style? Ang ganda po kasi. Bayanihan po, sir. Bayanihan po. Bayanihan, okay. Ang barangay? Amas po. Amat? Amas. Amas, okay. Thank you so much. Pangalan niyo, ma'am? Lorna Jupani po. Thank you so much, ma'am. Shoutout po. Tanghay naman dyan. Isang wave dyan. Okay daw. Wave, isang wave. Yan. Thank you. Barangay Samariñana. Ayun, ang ganda. Wow. Mga taga Samariñana, hello po sa inyo. Baka merong gustong ipabida kung paano nagawa. Ayun. Sir, any official representative para i-explain po kung anong style nito po? Okay, sige, okay lang po. Ayan. Ma'am, pangalan niyo po, ma'am? Ako po ang SK chairman po ng Barangay Samariñana po. Nice to meet you, ma'am. So ano po yung naging inspiration po nitong kakaibang style ng Barangay Samariñana? So, may cool pa tayo, props. Opo. So dito po kami mag-start. So bago po namin sinimulan yung karo na po na ito, so dahil po sa pagkakaisa po naming lahat, alam po namin na may magandang kinabukasan po at kami po lahat po ay nagtulungan para po matapos po namin at ito ang Civic Parade ng 16th Kanyugan Festival ng bayan ng Brooks Point. Ang mambalot. Hello! Hello! Yan! Yan! Thank you! Isang wave! Yan! Thank you! Isang wave! Thank you! And the last, ang mutya ng Brooks Point. Thank you! Isang wave! Thank you so much! Ito ang mga sumali dito sa bilang bahagi ng Pista Iang Kanyugan, ang cycling road racing. Ang mga kaibigan nating taga Brooks Point, Palawan. Salamat kay Aaron na bisita dito sa Brooks Point. Naka-attend ka ng Pista Iang Kanyugan sa Brooks Point. Maraming salamat. Thank you. Ito ang karera ng bisikleta bilang bahagi sa selebrasyon ng Pista Iang Kanyugan. Happy 16th Fiesta ng Brooks Point. Ayun, pasensya na po. In this side naman mga kaibigan, ito yung Coco Culinary Contest or Cooking Contest using the product
that contains coconut. So, tingnan natin kung makakapag-interview tayo, makakapagtanong tayo sa mga kaibigan natin dito kung ano yung kanilang mga ibinibida dito sa pa-contest na to. Ayun, binibida. Wow, mukhang masarap yan, sir. Sir, pwede malaman ano yung recipe na inyong ibibida? Ay, bali, coco bag po yung pinaka-main dish po. Tapos, ito? penku nuts po yung dessert delicacy. Puro ano po namin to, originality. Kami po yung naggawa. So, ibig sabihin hindi lang isang putahe ang ibibida ninyo? Bali, main dish po tsaka dessert delicacy po kasi kailangan. Good. Nice. Hi, ma'am. Pwede matanong, ma'am, kung ano yung ibinibida nyo dito sa ating Coco Culinary Contest? Yung sa amin po is yung buko pie po siya, pero with the twist po. Instead po na nakalagay siya sa pie, nilagay po namin siya sa lumpia wrapper po. Wow. Para po mas convenient sa tao. Yun, very unique yun, ha? Para sa mga walang oven. So ito po sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng Pista Iang Kanyugan, ay ito po ang isa sa mga Coconut Olympics dito sa Brooks Point. Eh parang kala mo yung bowling. Parang bowling style gamit ang coconut. Makikita mo yung mga kababayan ditong mga taga Brooks Point. Ang saya lang panoorin. Doon tayo sa kabila para mas makita natin yung the funny side nitong palaro nitong kakaibang style. Ready na, ready na? Siyempre, hindi kompleto ang ating Brooks Point experience dito sa ating pag-travel kung hindi natin mapupuntahan ang munisipyo ng Brooks Point. At on my side, nakikita nyo po, ito po yung pangalawang munisipyo dito sa Brooks Point. Ito yung bago, yung kanilang lumang munisipyo ay naandun sa malapit mismo sa sentrong bayan, sa Octagon Gym. At ito po ngayon ang kanilang bago. Farmers Multipurpose Cooperative! Yay! Sila yung dineclare as the winner. Galing! Ang saya ng laro dito. Yung iba tuloy pa rin sa pagkayod. This native meets modern Filipiniana streetwear is inspired by the diverse culture of Brooks Point, Palawan, where Muslim and Christian live in harmony and peace, promoting sustainable fashion through recycling and upcycling. This ensemble was made most entirely of both recyclable and indigenous materials like wooden beads that is intricately hand-sewn one by one to the entire outfit and embedded with pattern cut, geenit, studded with different crystals and gems to add sparkle, glamour, and class, accentuated with dark-colored pearls, for as we all know that the first biggest pearl in the world was found in the ocean. So dito sa bayan ng Brooks Point, kasama natin ang ating kaibigan mula sa Municipal Information Office. Actually, nandito kami ni Sha, naglalakad kami. Galing kami doon sa pinakaunahan, dito sa bungad ng AgriWorld. Sha, baka naman kwentuhan mo ko patungkol dito sa AgriWorld. Ano ang meron sa AgriWorld, by the way? Para sa mga kaibigan natin na mga hindi pa alam kung gaano kaganda ang AgriWorld. Maganda po kasi ang AgriWorld, tapos fresh air. Maganda po. Pag sinabing AgriWorld, ano yung mostly makikita dito pag pumunta? Farm. Okay. Thank you so much. Fist bump, fist bump. Thank you, 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 thank you. Woo! Ito ang isa sa mga highlight ng Coconut Olympics at ngayon naman ay pabilisan sila na maubos ang pagkayod. Tingnan nyo, go kuya, kaya mo yan!
Oh, grabe, seryoso. Ganito kumaldag kabilis. Oh, hello. Thank you. Shoutout po, kumusta po? Ayan, dito tayo dinaanan natin para nang sa gayon. Hello po. Maraming salamat. So, eto po, mga sariwang isda, mura. Gusto ko magpasalamat po sa Municipal Information Office, of course, kaibigan na. Hello! Yes, thank you so much sa pag-asikaso sa amin. Ma'am Jessa po! Thank you so much. GM, thank you so much. Mariel, thank you so much. Kaibigan na Jeff, thank you so much. Ayan. Welcome to the Brooks Point, Palawan! At muli, I hope nag-enjoy kayo sa mga samut-saring activities dito sa Masayang Pista Iang Kanyugan. At muli maraming salamat sa Municipal Information Office ng LGU Brooks Point, Palawan sa pag-imbita sa amin. Again, I am Kuya Ron in the island. I'm DJ Lola. I'm Palawan Vibes. Maraming salamat! Halina't makiisa at makisaya sa selebrasyon ng 16th Pistay ang Kanyugan na may temang tunay na makulay ang bayang sagana sa puno ng buhay.